Magandang araw mga kapwa ko San Joseño. Narito ang mga paksang tinalakay para sa ika-24 na regular na sesyon ng Sangguniang Bayan ng San Jose, Batangas noong Enero 21, 2026. Isinangguni ni Kagalang-galang Benito P. Atienza ang isang katanungan na may kaugnayan sa kanyang naitalang issue noong nakaraang sesyon. Ang nasabing katanungan ay tumutukoy sa kanyang obserbasyon hinggil sa mga nakaimbak at hindi pa nagagamit na supply sa Municipal Health Office o San Jose Primary Care Facility. Ayon sa naging mungkahi ng ating pangalawang punong bayan Kagalang-galang Valentino R. Patron, sa nabanggit na obserbasyon ng nasabing mambabatas noong nakaraang sesyon, naimbitahan si Ginoong Reggie B. Agno, Municipal General Services Officer, at nagbigay katugunan sa suliraning idinulog ng mambabatas. Nagbigay paliwanag si Ginoong Reggie B. Agno na karamihan sa mga kasangkapan at kagamitan ay hindi sakop ng procurement ng lokal na pamahalaan, bagkus ay bahagi ng programa ng pagpapatayo ng gusali kung saan ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang responsable sa pagsasagawa ng procurement. Ayon sa paglalahad, ang tanging natitirang hakbang ay ang aktual na paghahatid ng mga kagamitan. Kaugnay nito, muling nagpahayag ang ating pangalawang punong bayan Kagalang-galang Valentino R. Patron ng mungkahi kung mayroong posibleng paglipatan ng mga gamit. Ibinungkahi rin niya na i-itemize ang lahat ng kagamitan na hindi na kailangan ng Municipal Health Office upang ang mga ito ay maipamahagi at mapakinabangan ng ibang kagawaran ng lokal na pamahalaan. Kaugnay ng naging katanungan ni Kagalang-galang Benito P. Atienza, nagpahayag din ng kanyang saloobin si Board Member Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep hinggil sa mga nabanggit na kagamitan sa Municipal Health Office. Batay sa kanyang pagkakatanda noong panahon ng budget hearing, ang dahilan kung bakit may ilang gamot tulad ng mga anti-rabies at gamot para sa tuberculosis ay hindi na procure sa kadahilan ng hindi makahanap ng supplier na maaaring magbid para dito. Kasabay nito, nagpahayag siya ng katanungan kung anong kasalukuyang kalagayan o update sa procurement ng mga natukoy na gamot, gayong minarapat ng komite ng samahan na huwag alisin ang pondo na nakalaan para sa pagsasakatuparan ng naturang layunin. Binigyang katugunan ng katanungang ito ni Ginoong Reggie B. Agno at ipinaliwanag na matagal ng problema ng lokal na pamahalaan ng San Jose, Batangas ang procurement ng mga gamot dahil ito ay saklaw ng open bidding. Dagdag pa niya, nagkakaroon ng mga pagkakataon na sa pagsasagawa ng post-qualification requirements ang mga lisensya at permit na kinakailangan ng Bids and Awards Committee o BAC mula sa Commission on Audit o COA at Department of Health o DOH ay hindi agad natutugunan ng ilang supplier. Gayunpaman, ipinaliwanag din niya na ang ipinatutupad na solusyon hinggil sa usapin ay: una, ang procurement ay isinagawa na sa quarterly basis kung saan ang mga supplier na hindi makakukumpleto ng requirements ay ihihiwalay muna upang hindi maapektuhan ang mga supplier na may kompletong dokumento at papeles. Pangalawa, ang pagpipresyo ng gamot ay hindi batay sa kasalukuyang presyo sa merkado, kundi sumusunod sa price index ng Department of Health na direktang ibinigay ng DOH. Kaugnay nito, iminungkahi ni Board Member Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep na humanap ng posibleng mga paraan upang ma-procure ang mga kinakailangang gamot. Iminungkahi rin niya na magsasagawang sangguniang bayan ng pananaliksik kaugnay nito. Panghuli, binigyang din niya na tungkulin ng Executive Department na hanapan ng paraan ng nasabing suliranin upang makabili ng gamot para sa kapakinabangan ng bayan at ng bawat mamamayang San Joseño. Samantalang nagbigay naman ng kanyang mensahe si Kagalang-galang Jose Neris sa Magbing kaugnay ng pinagtalakayang usapin. Minabuti niyang ipabatid sa mga mamamayang San Joseño na batay sa naging pagpupulong ng Human Resource Merit Promotion and Selection Board o HRM-PSB na pagdesisyonan na magtalaga ng karagdagang health officer o doktor sa ating Rural Health Center. Dagdag pa niya, ang binibigyang diin ni Kagalang-galang Benito P. Atienza ay ang pagkakaroon ng sapat na gamot sa halip na ilaan ng pondo para sa mga kasangkapan at kagamitan ng tanggapan upang mabigyang katuparan ang suliranin at daing ng mga residente pagdating sa usaping medikal kalakip ang problemang pinansyal.
Pagkatapos nito, ipinahayag naman niya ang kanyang 3 katanungan sa naimbitahang municipal engineer Ginoong Joseph Vincent G. Alday. Ang unang katanungan ay may kaugnayan sa paksang binigyang diin sa kanyang talumpati sa nakaraang sesyon hinggil sa nakatenggang pagkukumpuni ng kalsada sa barangay Don Luis. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Ginoong Joseph Vincent G. Alday, municipal engineer, na ang pagkaantala sa nasabing proyekto ay bunsod ng pagpapalit ng panibagong kontraktor na magsasagawa ng pagsusuri sa kalidad ng bagong uri ng aspaltong gagamitin sa nasabing kalsada. Bilang hakbang upang matugunan ang naturang usapin, minabuti ng tanggapan ng engineering na magpadala ng liham sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang may parating at mayugnay ang issue at gayon ay mabigyan ito ng agarang aksyon at nararapat na solusyon. Ang ikalawang katanungan ay tumutukoy sa paglilinaw kung saklaw pa ng tungkulin ng tanggapan ng engineering ang paglalagay ng mga kagamitang pangkaligtasan gaya ng mga babalang karatula at ilaw sa kalsadang patungo sa Barangay Galamay Amo upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumaraan. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Ginoong Joseph Vincent G. Alday na maaaring lagyan ng blinking road lights ang nasabing lugar sa pamamagitan ng supplemental budget kung saan isasama ang mga kinakailangang kagamitan sa mga programang ipatutupad ng nasabing tanggapan na nakapaloob sa supplemental budget na mailununsad sa taong ito. Panghuli, idinulog ni Kagalang-galang Jose Nerce Magbing ang pangailangan ng paglalagay ng mga ilaw sa Barangay Banay-Banay 2nd, partikular sa May Crossing. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Ginoong Joseph Vincent G. Alday na maaari ring isagawa ang nasabing mungkahi sa pamamagitan ng supplemental budget kung saan ito ay isasama bilang panukalang pagkakalooban ng pondo sa supplemental budget para sa taong 2026 ng nasabing tanggapan at ipatutupad sa loob ng parehong taon. Dahil dito, nagbigay ng paalala si Kagalang-galang Jose Nerce Magbing na ang ganitong uri ng suliranin ay nararapat na bibigyan ng agarang solusyon at binigyang diin na kung hihintayin pa ang supplemental budget na ilalaan para rito, malalagay sa hindi kanais-nais na kalagayan ang mga residenteng direktang maaapektuhan ng sitwasyon. Sa puntong ito, dumako naman ang kapulungan sa pag-uulat ng mga committee reports. 2 pag-uulat ang isinagawa ng Committee on Finance, Budget and Appropriations, katuwang Committee on Barangay Affairs. Ang unang paksa ay ukol sa Barangay Annual Budget ng Barangay Taysan for Fiscal Year 2026. Matapos ang masusing pagsusuri at pag-aaral ng mga komite hinggil sa nasabing panukala, minabuti ng kapulungan na ito ay i-remand at ipasailalim sa muling pagsusumite pagkatapos makumpleto ang mga kinakailangang dokumento, gayon din ang mga itinakdang pagbabago, pagwawasto o rebisyon nito. Ang nasabing paksa ay alinsunod sa inihanda at inilabas na Barangay Budget Review Form bilang 5 ng Local Finance Committee. Layunin ng kapulungan na matiyakang maayos, wasto at napapanahong alokasyon ng pondo ng barangay na magsisilbing gabay sa epektibo at epesyenteng pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa buong kasalukuyang taon. Samantalang, ang pangalawang paksa naman na iniulat ng parehong magkatuwang na komite ay ukol sa supplemental budget for fiscal year 2025 ng barangays Aya, Balagtasin, Banay-Banay 2nd, Bigain 2nd, Bigain South, Dagatan, Galamay Amo, Lepute, Poblasyon Barangay 1, Poblasyon Barangay 3, Salaban, Santo Cristo, at Tugtog. Ang nasabing pagtalakay ay naglalayong matiyakang paglalaan ng kaukulang pondo para sa maayos na pagpapatupad ng mga programa at proyekto at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa mga nabanggit na barangay. Matapos ang masusing pagsusuri, ito ay nagkaroon ng paborableng pasya at opisyal na pinagtibay ng kapulungan sa itinakdang araw ng sesyon. Pangatlo at pang-apat na pag-uulat naman ay ginampanan ng Committee on Health, Sanitation, Social Welfare and Community Development.
Ang unang paksang tinalakay at iniulat ay ukol sa isang proposed Memorandum of Agreement between the local government unit of San Jose, Batangas and the Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 4A Calabarzon in relation to the implementation of the Sustainable Livelihood Program o SLP, a community-based program in the municipality. Ang nasabing usapin ay nagkaroon ng paborableng desisyon mula sa nag-ulat na komite kaugnay ng implementasyon ng Sustainable Livelihood Program o SLP sa ating munisipalidad alinsunod sa mga tuntunin at kondisyong nakapaloob sa kasunduan. Layunin nito na higit pang mapalakas ang kapakanan ng mamamayan, mapaunlad ang kabuhayan at ekonomiya ng komunidad at mapagtibay ang ugnayan ng lokal na pamahalaan sa mga ahensya ng pambansang pamahalaan upang matiyak ang maayos at epektibong paghahatid ng mga serbisyong panlipunan at mga programang pangkaunlaran. Sumunod naman ay ang paksa ukol sa proposed deed of donation between the local government unit of San Jose, Batangas and the Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR concerning the provision of a patient transport vehicle. Minabuti ng kapulungan na bigyan ng paborableng pasya ang nasabing panukala alinsunod sa mga umiiral na batas, tuntunin at regulasyon. Inirekomenda ng komite ng ipinagkaloob na Patient Transport Vehicle o PTV mula sa PAGCOR ay mailigay sa pangangasiwa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Section o MDRMS upang magamit sa mga operasyong may kaugnayan sa agarang pagsagip, pagtugon sa mga kalamidad at transportasyon ng mga pasyente. Tinitiyak ng sangguniang bayan ang kaligtasan at buhay ng bawat mamamayang Sanosenyo ay bigyang prioridad kaya't ang mga ganitong usapin ay pinahahalagahan at inilalaan sa pinakamainam at kapaki-pakinabang na paggamit para sa kapakanan ng nasasakupan. Panghuling paksayang Barangay Ordinance ng Tugtug na pinamagatang Barangay Ordinance No. 1, an ordinance creating the possession of 2 barangay tanods in Barangay Tugtug, San Jose, Batangas na iniulat ng Committee on Barangay Affairs. Isa sa mga pangunahing layunin ng kapulungan ang magbigay ng ganap na suporta sa mga proyekto, programa at aktibidad ng bawat barangay sa loob ng munisipalidad ng San Jose, Batangas, lalo na sa pagpapalakas ng mga tauhang may mahalagang gampanin sa pagpapatupad ng mga ito. Alinsunod dito, ang nasabing paksa ay binigyan ng paborableng pasya ng kapulungan at agad na pinagtibay sa nasabing bilang ng sesyon. Isang usapin naman ang tinalakay ni Kagalang-galang Benito P. Atienza bilang tagapangulo ng Committee on Housing and Land Utilization kaugnay ng isang draft resolution na may pamagat na a resolution temporarily suspending the processing and endorsement to the Department of Agriculture or DA of the hereunder pending applications for Department of Agriculture certification and land use reclassification in compliance with Department of Agriculture Department Circular Number 01-2026. First, Mrs. Rosalie B. Alday, PhD of Barangay Aguila. Second, Mr. Pablo S. Patupat Jr. of Barangay Anus. And spouses Mr. Michael T. Briones and Mrs. Marian B. Briones of Barangay Sabang. Layunin ng kapasyahang ito na pansamantalang suspindihin ang pagproseso at pag-endorso sa Department of Agriculture ng mga nakabinbing aplikasyon para sa sertipikasyon ng reklasifikasyon ng lupa. Alinsunod sa ipinatutupad na moratorium sa ilalim ng Department of Agriculture, Department Circular Number 01-2026. Isinasagawa ang hakbang na ito matapos maging ganap na kaalaman ng sangguniang bayan ng naturang kautusan upang matiyak ang mahigpit na pagsunod dito, mapanatili ang integridad ng mga proseso ng pamahalaang lokal at maiwasan ang anumang administratibong pananagutan o parusa laban sa lokal na pamahalaan ng San Jose, Batangas, gayon din sa mga kinauukulang aplikante. Isang paksari ng tinalakay sa ilalim ng urgent matters na nakapaloob sa talaan ng mga paksa ng nasabing bilang ng sesyon. Ito ay ukol sa kapasyahan Municipal Tricycle Franchising Board Resolution Number 001-2026 entitled A Resolution Canceling Tricycle Franchise Number 234 due to death of registered operator. Layunin ng kapulungan na tiyakin ang lahat ng tricycle na bumabiyahe sa loob ng bayan ay sumusunod sa umiiral na regulasyon at nasa wastong pangangasiwa
ng Municipal Tricycle Franchising Board. Ang pagkakansela ng nasabing franchise ay alinsunod sa umiiral na patakaran kaugnay ng mga rehistradong operator upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at tamang operasyon ng pampublikong transportasyon sa munisipalidad. Isang paksa naman ang inanunsyo ni Kagalang-galang Benito P. Atienza hinggil sa nakatakdang graduation ceremony para sa mga magtatapos na Bulilit Teen Health Workers. Dagdag pa niya, magkakaroon din ng iba't ibang aktibidad bilang bahagi ng selebrasyon ng 30th year anniversary ng Bulilit Teen Health Workers, kabilang ang quiz bee, cheer dance, zumba, at drawing o poster making contest na gaganapin mula ika-28 ng Pebrero hanggang ika-1 ng Marso. Ang mga tatanghaling wagi sa mga naturang paligsahan ay magkakaroon ng pagkakataong magrepresenta sa Dr. National Fed del Mundo kung saan dadaluhan ito ng mga kalahok mula sa probinsya ng Palawan at Ilocos. Ang lahat ng miyembro ng Sangguniang Bayan ng San Jose, Batangas sa pamumuno ng ating pangalawang punong bayan, Kagalang-galang Valentino R. Patron, ay hindi natitinag sa paghahatid ng serbisyong nararapat para sa kapakanan ng mamamayang Sanosenyo. Iniaalay ang buong husay at galing sa pagbibigay ng aksyon para sa epektibong pamamahala na magdudulot ng positibong epekto sa nasasakupan nito. Sa bawat hakbang ng samahan, patuloy ang paglilingkod ng kagawarang pambatasan ng may integridad, dedikasyon at malasakit na magsisilbing tulay sa mas maunlad nating munisipalidad. Mabuhay ang San Jose! Mabuhay ang bawat Sanosenyo!